sabi ko sa iyo, sinungaling siya. Kung makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. O, kita mo. O, sabi niya yan ha. Pag nakita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Okay. Sige. Pero suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Oh, suntukin daw siya sa mukha pag nakita niya. Maisog talaga si Bato, ano? Sinungaling yan. Sinungaling ka pala. Sinungaling ka pala, Kerwin. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, so ano, Bato? Under oath yun. Nanumpa yun. Diba? Napipikon si Bato. Napipikon si Bato, mga kababayan. In the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Oo nga. Accurate naman yung mga pinagsasabi ni doon, ni Kerwin, nakamukha ni Arnold Lopez. Accurate naman lahat yung sinabi. Tsaka may naka-under oath yun. Hindi tulad ni Sarah. Si Sarah ayaw Ayaw mag-under oath. Natandaan nyo ba? Sige, tuloy. Ikaw, kung sino paniwalaan mo? O, kita mo, ayan na, asal pusit na rin. Sabi, nangatwiran lang yung yung, sino ba tong newscaster na to. Lagi namin nakakaawa yun nung eleksyon ayan na, nangatwiran lang. Naka-under oath po yun. At saka accurate naman yung sinasabi. Sabi ni Bato, napikon agad. Ikaw, kung sino paniwalaan mo. Ganun parang pusit. Maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kita mo? Parang bata, no? Parang bata si Bato, mga kababayan. Si Ed Lingaw nga. Si Ed Lingaw, opo. Tawag namin dyan nun, Ed Ligaw. Si Ed Ligaw. Kita nyo? Saan kayo maniwala? Siya, PNP chief? Naging PNP chief ka lang naman dahil kay Digong. Diba? Diba, no? Grabe ka, Bato. Tapos dahil ba ikaw ay senador na? Kailangan ikaw na paniwalaan, ganon? Alam mo ba to? Sa mundong ibabaw na ito, kailangan ng ebidensya. Anumang estado mo sa buhay mo, di ba? Yasmin Anutado, Charlie, Whiskey, sa buhay at ibabaw ng mundong ito, Bato, kahit anong estado ng buhay mo, ang pagbabasihan dito, Bato, ewan ko kung bakit ka ba naging senador, inang-ina ka. Diba? Yung ebidensya. So, ibig bang sabihin ni Bato na mambabatas daw? Putik na yun, paano naging mambabatas itong inang-inang ito? Batang bilibid, Hindi ko maintindihan kung bakit naging mambabatas to. Biruin mo, ang basihan niya ay yung estado sa buhay para kung sino ang paniwalaan. Pagkaisipin nyo, mga kababayan. Pagkaisipin nyo. So, ibig mo bang sabihin ba to? Kasi ikaw, senador, at si Kerwin ay may issue ka na hindi nyo naman napatunayan, ikaw ang tama. So, ikaw ba to? Dahil ikaw, senador na, naging PNP chief na, dapat ikaw ang paniwalaan? Anak ng pating na ba? Alam mo ba to? Mukhang pwede na akong pumalit sa iyo. Tama, mali, mga kababayan, di ba? Kasi yun ang sinasabi niya ikaw, sino gusto mong paniwalaan? Isang drug lord? Ako na naging PNP chief at naging senador ngayon. So, wala nang ebidensya. Huwag na nating tignan ang ebidensya, mga kababayan. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Kita nyo, mga kababayan,
Hindi mo alam kung nagpapaawa o inaangat yung sarili. Hindi ko alam kung ano basihan niya. Basihan niya sa pagiging totoo ay estado sa buhay. So kung ganon ang mga basihan nila mga kababayan, hindi na malayo, hindi na malayo na talagang ginawa nila yung pagpatay ng mga maliliit nating mga kababayan na pinagbintangan, inakusahan na mga adik. Diba? At kapag ikaw naman ay isang big time na drug lord tulad ni Peter Lim, diba? Michael Yang, hindi yan drug lord. Hindi yan, walang kinalaman. Ligtas ka, ganon. Ganon sila mag-isip. Kitang-kita nyo na sa mga mindset ni Batong walang buhok. Diba mga kababayan? Kitang-kita nyo na yun yung ganong pananaw. Putik na pananaw na yan. Nagigets nyo ba mga kababayan? Hindi naman sa Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee. Ito na mga kababayan, pakinggan ninyo. Pakinggan nyo to. Pakinggan ninyo ulitin natin dito. Ko siya sa mukha. Pero sir, Suntukin ko siya sa mukha kung makita ko siya. Sinungaling yan. Pero sir, this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba, in the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ikaw, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon may senador na. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Kung maniwala ka sa drug lord, okay lang. Kung maniwala ka sa dating si PNP na senador na ngayon, okay lang rin sa akin. Hindi naman sa Senator. Kita mo yung natatawa tuloy si Llamas. Sabi siguro ni Llamas, walang yang bato, walang yang kalbo na to. Ang bobo talaga. Ayun natatawa sa Gedli. Di ba? Kasi yung katwiran mga kababayan ang labo. Di ba mga kababayan? Ang labo talaga. Kaya kay Llamas yan. Kaya nga, ayun si Llamas may laman ang ulo nito. Di ba? Sige tuloy. Senator, may balak ba kayong i-confront si Kerwin? Either dun sa Quad Committee. Ano yan? May balak ka bang i-confront? Sige nga. Bakit hindi mo ipatawag? Patawag ka ng hearing. Patawag ka sa hearing mo. Kung matapang ka talaga. Hindi yung salita ka lang na salita, lintik ka. Sa isang Senate hearing. Hindi ko yan i-confront. Pag makita ka, suntukin ko sa mukha yan. Sinungaling yung yan. Hindi daw niya i-confront. Susuntukin daw sa mukha. Abangan namin yan Diba to? Ganun Abangan namin yan. Meron yan dito Nasaan ba yun? Ganito yung magalit Malacanang nag-utos sa'yo. Sino? Sino nag-utos sa'yo? Kikita mo yung mukha niya na yan? Malacanang agad? Malacanang agad ba to? Ikaw naman Ulit. Bato, ulitin mo. Para hindi ka nila pepenyutan. Sino yung sa Malacanang nag-utos sa'yo? Your Honor, I did not convince Alice po to sign any document po. Hindi naman pala kinonvince Di ba? Are a liar. You are a liar. Liar. Si Bato. Laging yun yung binibitawan no? You are a liar. Liar. Tignan. You are a liar. Tignan mo ka, lakihan natin. Putik na, parang mangangain Bato? Parang yung gigil na gigil yung mukha mo Parang gusto mo ng patuwarin Bato? Sabihin mo sa kanya, tuwad ka. Talagang makikita mo si Bato yung ganyang gigil Ay, ate. Yari ka dyan. Ulit. You are a liar.
You are a liar. Kininam ni. Kininam ko na siguro niya. Kininam ni. Lasik ka ni. Grabe, itsura ni Bato. Parang kakain na ng tao. Yung mata, mga kababayan, nanlilisik, Yung mata ni Bato talaga naman, Oy, Bato. Labas mo dila mo kaya. Pag nilabas mo dila mo, baka matakot yan sa'yo. Pero yung mga tingin-tingin mo na ganyan, sanay na sila sa'yo. Dahil kailangan ng bago, labas mo dila mo. Liar. Nakikita ko yung mga ganito. Di ba? Pati ulitin mo nga, Boss Mike. You are a liar. You are a liar. Nakikita ko yung mga... Nakikita ko kay Bato. Parang balik natin doon sa ating topic. Pasok. Okay. Hindi, may balak ba kayo ipatawag siya sa Senate? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Opo. Kasi there's... Oo nga. Dapat patawag mo sa Senate. Tapos doon mo sapukin sa mukha. Ganun no? Mga kababayan, Bato. Ayan may pagkakataon ka naman Senador ka naman Patawag mo rin siya. Iimbestigahan ko si Kerwin. Ako mismo ang mag-iimbestiga. Gigisahin ko siya. Para malaman yung katotohanan. Di ba? Dapat gano'n, Di ba? Dapat gano'n. Parang si Tulpo. Hindi makasabay sa mga issue. Hindi makasabay. Hindi maunawaan. O di gumawa ng sariling hearing. Dapat gano'n din ba to? Patawag mo. Tapos pagtawag mo, sapukin mo agad sa mukha. Di ba? Sige, tuloy. Saya nun, mga kababayan, Herman de Guzman. Pasok. There's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede. Oo nga. Tama, di ba? Pwede nyo suntukin doon. Sabi, pwede. Pwede nyo suntukin doon. Di ba? Tuloy natin. Pakinggan natin, Sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Oo nga, pwede mo suntukin. Pag pinatawag mo, patawag ka ng sarili mong hearing. Pwede. Pwede na din patawag. Pwede. Pwede daw, pwede. Ay, pwede. Parang nagdadalawang isip. Pwede. Pwede patawag para masuntok mo na yung mukha. Di ba? Para-paraan ba to? Gamit-gamit ulo. Di ba? Pero ano ba yung priority Kasi ano yun? Hindi. Opo. Pwede. Pero hindi po yan yung priority ko Kita nyo mga kababayan. Pwede daw, pero wait lang hindi yan yung priority ko. Kanina gigil kang lintik ka. Di ba? Budget na kami. Busy na sa budget. Investigation sa... Anong dahilan mo ba to? Pakiulit nga. Okay. Hindi, may balak ba kayo ipatawag siya sa Senate? May balak ba kayong ipatawag siya sa Senate? Opo. Kasi there's also an investigation sa Senate related to drugs. Pwede niyo siyang suntukin doon. Pwede. Pwede na din patawag. Pwede. Pero ano ba yung priority Kasi magbabudget. Walang yato si Bato, no? Pero hindi yan yung priority ko, di ba, Boy Forma? Grabe ka, Bato. Ano ba namang klaseng pag-iisip yan? Pagkakataon mo na nga. Wala ito si Bato, halatang halata. Promise. Na kami, busy na sa budget. Busy na kami sa budget, pero... busy na daw sila. Busy na kami sa budget. Kaya, hindi ko yung priority. Pero gigil na gigil siya. Pwede rin, pero alam mo, Ame, nakakahiya rin kasi kung magka-counter hearing pa ako sa Si Bato, natuto pang mahiya. Hindi.
Ikaw nga inimbistan mo yung kahit walang kakwenta-kwenta. Yung isang kalbo pa, sino yun? Si Jonathan Morales. Di ba? Oh, inimbestigahan mo nga yun eh. Eto ba to? Dinadamay ka. Sino pa? Si Digong. Nako. Dinadamay ka ikaw mismo eh. Dapat ipahiring mo. Tapos papasok doon si habang naghihiring sila. Sasama si Risa, pak. Si Jinggoy, pak. Alak ka ba to? Ano kaya mangyayari? Ano? Ha? Ano kaya mangyayari? Sarap sigurong panoorin nito. Patungkol dyan. Dahil sabihin naman ng tao na ano ba ito si Bato? Ginagamit niya yung committee niya para linisin yung sarili niya. Ayaw ko lang ganun eh. Self-serving. Ay! Oy! Hindi. Masyado on my part, no? Kung gagawin ko yan, just to clear myself, ipatawag ko siya sa hearing eh. Sino naman ang mag-share? Ako. So, nagkakaya. Ayaw ko, hindi ako ganung klaseng taon, gagaya yan. Eh kung sa quad po, dahil invite... Marunong pala mahiya si Bato. Diba? Pero yung pagdating kay kay Jonathan Morales, hindi siya naiya. Abay, ang tagal ng hearing kahit na sabaw na sabaw eh. Pinatagal ni Bato. Pero ngayon siya na mismo yung nasasadlak o nasasangkot, Mary Jane De Vera, Bebelyn Israel, Tolits, Talag. Oh. Abay biglang saluyot. Sa amin sa Ilocos ganun eh. Nagsaluyutan. Nagsaluyutan ni Baton. Invited po kayo ng quad. They have a standing invitation for you to face the quad committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo? Wala akong interest at never ako mag-a-attend dyan. Kaya alam ko naman talaga yung... Kita mo, takot ka kasi, Bato. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin mo, mga drug lord, gagawin mong resource person para siraan ang pangalan ng tao. Oy! Si naman, parang hindi naman nila ginawa yun. Diba? Si Bastian. Sino pa? Yung nagko-concert sa mga kababayan, yung mga nagko-concert doon sa sa Bilibid noon. Sino yun? Sino yun? Paalala sa akin. Si si JB Sebastian, yung si Kulangko. Yan, si Kulangko. At eto si Kerwin, 'di ba ginawa rin nilang Ginawa rin nilang state witness. 'Di ba? Oh, kita nyo mga kababayan. Tapos ngayon dito sa mga congressman, bawal. Hindi pwede, ganon, wag paniwalaan. Paano kung maniwala dyan sa Quadcom na yan? Bakit? Senator, if I may answer, when was the last time... Ayaw daw maniwala sa Quadcom. Jeff Valdez. That you were able to talk to Kerwin Espinosa, if at all. Do you have any recollection na kayo... Alak ka, nandito na yung abogadang crush ng bayan. Oo. Ito yung sa abogado sa ICC, Sabi ko sa inyo, nandyan lang yan. Nasa tabi, nag-aabang. Pasok. Pag-usap ni Kerwin in the last few years. The only time na nagkausap kami, nung pinuntahan ko siya doon sa quarters sa AIDJ. Sige, paliwanag mo ba to? Naaning na ang utak ni Bato. Nadurog ang bato, sabi ni Sal. Dahil nung hearing nga, you can just imagine kung gaano kasinungaling yan. Under oath siya doon sa Senado, sinabi niya na si Espinido daw tumatanggap sa kanya ng pera. Kaya napaiyak ako doon sa hearing dahil sama ng loob ko. Wala ka. So, uso ngayon ang iyakan. Iyak ni Bato. Mga kababayan. Dahil napaiyak daw si Bato tungkol doon nung unang panahon. At yung ngayon, napaiyak din si Kerwin. Kanino kayong iyakin maniniwala? Iyak ni Bato
o iyak ni Kerwin? O, yan na. Sabi ko nga, pinagkatiwalaan ko si Espinido, tapos ngayon, tumatanggap rin pala ng drug money. Kaya napaiyak ako doon sa hearing. Under oath siya, under oath siya si Kerwin. Sinabi Apollo Duterte. O nga, no? Yung iyak din ni Garma, totoo. niya na tumatanggap ng pera. Nung kinagabihan, pag-uwi sa Krame, pinuntahan ko siya doon sa kulungan niya sa AIDG. Hoy Marisa, shout out. Pinupunta ko siya, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina sa hearing? Sabi ni Kerwin sa akin, Sir, masama lang ang loob ko kaya nasabi ko yon. Dahil napatay yung tatay ko sa loob ng kulungan, kaya masamang loob ko, kaya sinabi ko yon. Pero actually, sir, hindi yan tumatanggap sila ng Espinido na pera. Wala na, nawala ka na sa bato. Alam mo to, parang mga pag nahahawla na, pag na-checkmate na mga kababayan, kung sino-sino na dinadamay Gets nyo mga kababayan? Ganun yung mga yung mga ganyang ugali. Parang may kilala akong ganyang ugali. Cheryl Santa Maria, parang may ganyan akong kilalang ugali. Pag na-checkmate na, wala nang pupuntahan, kung sino-sino na dinadamay. Ha? Sige, deny pa more. Bandang huli, aamin ka rin, lintik ka. Diba pa, Chuchay? Bato, paliwanag pa more. Diba? Buti pa si Mary Jane de Vera, gets agad. Dodong Jared, Bato, boy iyak. Hindi ko mabasa yan, Maylin, na nasa Korea ka ba? Nasa Korea ka? Sige, tuloy. Every time tinitext ko yan, kung kailangan niya ng pera at papadalhan ko ng pera, ang sinasagot sa akin ay puro Bible verses. Kaya hindi niya tumatanggap. So, doon pa lang, nagsinungaling siya. Kaso nga mismong si Espinido na sinasabi mong ganyan Nilaglag na rin kayo Bato, nilaglag ka na rin. Parang yung kakilala ko, kung sino-sino na tinatawagan hahanap ng kakampi. Wala namang kumakampi. No? Under oath. So ngayon, under oath na naman siya ngayon dyan sa Quadcom, malaki rin chance na sinungaling siya. At talagang sinungaling naman talaga. Dahil the only time na nag-usap kami, doon lang yung gabi na yun. After that, wala na akong contact sa kanya. Sir, so you're saying, sir, that... Bakit ako yes, sir. Bakit siya didiktahan na sinong i-implicate niya na that's none of my business. Si PNP ako. Hindi ako investigador. Sir, you're saying, sir, Senator. Yes, sir. Yes. Mr. Senator, so you're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that he attended. Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung mga kaso niya na-dismiss. Galit na galit mga kababayan. Relax lang ba to? Easy lang. Si Bato, naiinis ako. At tumatakbo pa siyang mayor. So ngayon, tingnan mo yung Albuera. Pag manalo yan, mag-mayor yan uli doon. Nawawa ang Albuera. Uy! Para namang pinaganda nyo Pilipinas? Hayop ka ba to? Kala mo naman may ginawa ngayon ang tanong ko. Anong batas ang natatandaan nyo? Nandito si Kent Garcia. Anong batas? Ngunit to, hello po. Jules Nayan, Marty Epal, Yunila Ginis, Joen Pog, opo Victor Santos, Lorna Chua. Ang dami nyo palang bago. Reniero, Barce. Diba mga kababayan? Tanong ko sa inyo. Ito lang tanong ko sa inyo. Concern sa bayan. Ang tanong ko, sa buong termino ni Bato, anong batas
ang naipasa ni Kalbo. Meron ba kayong naalala na nagawa na pakinabangan sana ng mga tao? Hermar de Guzman? Ano, meron? Oh, pelihudan. Meron? O, kita nyo, wala kayong malaman, di ba? Wala na pa sa kundi paninigaw. Batas ng puncher. Ang kapal ng mukha, mga kababayan, na mamaliit ng kapwa. Pero di ba... Pero di ba, Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord, nung ginamit siya ng gobyerno para magtestigo kay Senator Laila de Lima? Hindi lang siya alleged drug lord talaga. Ayan. Pero ibig sabihin... Asa ng ebidensya? So si, Bato, napawalang sala nga eh. Di ba? Kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not party to that case. Kasi ang naghawak ng kaso niyan, ang nag-develop ng kaso ni De Lima ay DOJ. Wala pa kailan ang PNP doon. Ang papel ng PNP. Aminin mo na, imposible. Naniniwala ba kayo na nasa kaso ni De Lima ay walang partisipasyon ang mga pulis? Diyos ko naman. Alam mo, Bato, hindi bobo ang mga Pilipino. Mag-serve na lang ng warrant nung may warrant na si De Lima. Pero ang pag-case build up, wala pa kailan ang PNP doon. DOJ, direct nagtrabaho noon. Senator, DOJ sisihin. Parang sinasabi ni Bato, bakit ako? PNP chief ako. PNP. Di dapat DOJ. Bakit ganon, di ba? Bakit sinasama nyo ako? Kung hindi ka pala kasama, bakit nyo sinundo si Kerwin? Bakit nyo pinuntahan si Kerwin? Di ba, no? Ayan, no? Naglaglaga na sila, oh. Di ba? may balak ba kayong habulin si Kerwin? At least for perjury, kung ganyang nagte-testify against you. Kasi si Senator De Lima, baka daw isama kayo sa reklamo niya na, yun na nga, na sinet up daw siya. Ala ka ba to? Si De Lima pa. Frame up siya. Kayo may balak din ba kayo mag-file ng mga criminal charges? Sa ganyan, tinuturo kayo Sayang na panahon ko dyan sa kaso-kaso. Hindi man na... Ay! Sayang talaga oras mo kasi alam mo na totoo. Diba? Kasi kung totoo ka, tulad ng mga nag-aakusa sa akin, dapat demanda. Ganun. Demanda si Mike Cervera. Kasi may ebidensya ka eh. Diba no, mga kababayan? Hindi man ako ganun klaseng tao. Napating na yan. Hindi daw siya ganung klaseng tao pero pumapatay kayo. Diba? Sayang daw yung panahon, no? Kasi walang ebidensya. Diba, no? Hilikot file ng kaso. Hindi yan, that's not. Ay, ako, hindi. Ako ba to? Hindi. Oo. Magpa-file ako. Oo. Pag ako ba to? Magpa-file ako. Kung ilang counts yan, lahat yun. Walang patawad. Oo. Lahat. Kung ilang counts yan. Halimbawa, isang counts, 6 to 12 years. Kasi ang cyber libel, 1 up yan eh. Di ba? Di, kung ilang counts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wag na yung 2, 4 na lang. Ha? 4. Ang isang kaso, Bato, makinig ka sa akin ha. Bato, kinig ka sa akin. Kilala nyo naman ako. Kilala ko ni Ken Garcia pag naumpisan ko. Tuloy-tuloy hanggat hindi natatapos. 6 to 12 years. Kung 6 to 12 years, makukulong ka. Kung 4 na counts, so dami nun So, mabulok ka na sa kulungan. Di ba? Mabulok ka na sa kulungan. Ano ba business? Kaso-kaso. Sen, kasi ganito po, of course, it's 1%.
Halatang-halata nyo sinungaling eh, no? Di ba? Halatang-halata nyo sinungaling. Maraming business. Wag nang kaso-kaso. Ay, bato. Gusto ko marinig yan sa iba. Okay, sige tuloy. Word against the other, he's a confessed drug lord and you're a former PNP chief and incumbent senator. But at the same time, sir, siyempre, in the end, people will be asking, so who has evidence against whom? For example po, yung sinabi po ninyong kwento po ninyo na umamin si Espinosa na siya nagsinungaling lamang para idawit si Espinido. Would you have any witnesses who can attest to that? Did you tell anybody about it after it happened? After umamin ni Espinosa? Wala na yan ba to? Umamin na eh. Dami nyo pang alam. Our beloved Boss Mike Cervera.